aton nga mga bisita, base masiling ka mo nga bunyak ya. Hindi ka na niya bunyak. Kaya ang bunyak na naparalat na sa anong bunyakan mo. Iniiya, ginatawag nga child dedication. Sa Bible, ay bunyak. Ang aras Bible sa mga bata is child education. Ang aras na. Mura ang ginasunod. No? Kay kung magdako siya, at kung may buot na siya, dito pa siya nun, bautismuhan. Inaya, dedicate lang din natin tubangan sa Ginoo. Kay amo ini ang ginagamit sa panahon sa katawhan sa Israel. Aton mabasa sa Lucas Kapitulo 2. Versikulo 21 kag 22 nagsiling siya. Kag sang natapos ang 8 ka adlaw sang kinserkunsidar siya, ginhingalanan siya Jesus. Ang ngalan na ginahatag sa iya sang manugtunda sa wala pa siya magpanangkon sa tiyang. Kag sang natuman ang mga adlaw sa ila, pagpaninlo suno sa kasuguan ni Moises, gindala nila ang bata sa Jerusalem nga ihalad siya sa Ginoo. Tanawa niyo? Si Jesus ginhalad dito sa Jerusalem, pila iya edad? 8 kaadlaw. Alin nga natawo, ginhalad siya dito. Kay amo ini ang ginakinahanglan sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Si Samuel man, sa dira siya na tao, aton mabasa ni siya sa unang Samuel 1:28, busa gintugyan ko man siya sa Ginoo sa nagakabuhi siya, gintugyan siya sa Ginoo. Sino ni? Si Ana nga nanay ni Samuel. Amo ni ilang ginahimo sa Old and New Testament. Ginadala sila sa simbahan sa ila dito sa temple, no? Templo sa Jerusalem kay Samuel, way pangat simbahan sa unang nga dako dito sa Silo kay dito si Eli nga high priest nag-serve bilang high priest. Ang punto nga aton makita dire siling pa ni Ana, ginatugyan ko siya sa Ginoo. But hampalon kung ididikar ang bata, ginatugyan mo siya sa Ginoo. Ginatugyan ba? Intindihan mo tugyan? Inilunggura pero kung hindi ka makaintindi sang dalon nga hulugan siya, hindi ka makaintindi. Kanyang tugyan? Anantang inilunggo na yan. Pero ano ang buot sing ganon? Sinang itugyan mo ang bata nila sa Ginoo? Para kay Ana, kag para man kay Maria, no? Indalan nga si Jesus ito sa templo, ginatugyan nila ang ilang bata dira sa kamot sa Dios, buot ipangop, na waay na sila sing authority sa ilang bata, kundi ang Ginoo amo ang magagiya sa bata. Kung ang Ginoo magiya sa bata, nagakaintindi nga ang bata magamatinumanon man dira sa Ginoo. Ang pulong tugyan, tama ka dalon tuod, pero nami nga pamatian nimo, kay ini si Ana, ano ni siya nga klase sang babae? Si Ana Abininyo, nagahibig ni siya sa una kay hindi siya bata, kay malisod sa isa ka pagtiayon, o kung sa isa man kailoy, ngaw ay gid siya sing bata. Importante gid bata para may manunod man sa imong kaliwat. Ti kung magmalam ka besin o mangkuno magsagot kanimo kung ay katimot bata. Amo na nga ka-importante kung may ara gid sing bata. Amo na nga siya na nagahibi siya nga hindi siya makabata. Pero ang Ginoo nagatan-aw sa iya. O sing ganon, ang Dios ni Ana nagatan-aw sa iya sa iyang kinahanglanon isip isa kananay nga
mahimo nga makaangkon sa isa ka bata. Sa nagbusong si Ana, sa nagabusong pa lang, bisan sa way pagani siya, nagabusong, nagsilig na siya nga daan, nga kung makabata lang ko, itugyan ko siya sa Ginoo. But habalon way pamataang bata, ginatugyan niya sa kamot sa Dios. Karon sa bersikulo 28 nga ini, nagbata na si Ana. Pag sa pagbata niya, nagindala na dito sa silo, sa kailing nga saserdote, kag ano kuno to? Itugyan niya sa Ginoo. Ang pulong tugyan mga kautoran, may are ka sing balatyagon nga gusto nimo nga ang bata mangin maayo. Bisin mo sa inyo ang gusto nga ang bata niya mahimong kriminal, aber? Ikaw yun gusto mo? Hindi ba? Di ba? Ginatugyan natin sa Ginoo, agod nga ang bata sa iyang pagdako mahimo siya nga mapuslanon sa society. Meaning, hindi siya pasaway sa panimalay, hindi siya pasaway sa iglesia, hindi siya pasaway sa sosyedad nga iyang istaran. No? Kag magamit siya nga mapuslanon para sa society, kag mapuslanon sa pagbuluhaton sa Ginoo. Si Ana sa iyang pagdala dito, may ara siya lulan para sa iyang bata. No? May ara lulan ba? May ara siya pangandoy sa binisiyak pa. May ara siya handom siyang bata. Ako na magtako, ining bata ko. Kinahanglan nga hindi siya nga bata. Hindi makahatag sa akon sing kahuluyan. Kay man ko ng bata mo mahimong kawatan, utot. O umid ka, mangangkot ang mga tao, sino bata na, kay alyon. Di ba? Karuya. Di ang isa kapinikanan, gusto git siya nga iyang bata, kami maayo. Di si Ana nga ini, ang iyang bata nga si Samuel Abininyo, hindi lang kay nagpopular siya sa ilang nasyon, nagpopular siya basta sa atong panahon. Kay si Samuel, ginhimo sa Ginoo nga manalagna sa Dios. Kagamhanan siya na tao, nga bisan pang hari, nagakonsulta kay Samuel, nagapalapit sa iya. Kay man, si Samuel, ano pa no? Tahawo sa Diyos. Sa aton pa, kinahanglan na kita ng mga binikanan man, samtang ginatugyan nato ng atong kabataan sa kamot sa Diyos, kaangay sini karon, number 1, kinahanglan na ng atong kaugalingon, itugyan sa ito. Paano punto? Kay paano ka makatugyan sa imong bata nga ikaw mismo sa imong kaugalingon way man gani nakatugyan sa tubangan sa Dios. Hindi na mahimo, malisod ina siya. Paano mo bata mo hangbalan to? Dahil kung laki to, hindi ka manigarilyo to ha. Pero imo ka may gaya pag humot-humot ka sigarilyo. Sino mabata, mapati ka ni mo? Kung mo to, dahil hindi ka mo sa ikatos peryahan pag sige patat-patat. Pero ikaw di mo magigikanan, dito man sa peryahan. Patat man dito. Kaya mo nga example lang mo makuha. Ha? Masinin ka, to, dahil hindi ka mo sabi ka. Tostos ha? Pero ikaw di magatos ka man. Ako nalipay tani pa sa maghapon, white toast makita sa sining bata. Kay pait ka taman. Kay mga barkada mo, gusto na ang outsider mo. Non-Christian mga uto. Christian by name. Kristohanon sa ngaran. Pero hindi. Sa buhat. Kailan ka arto bangay ka mo? Tanduay. Ber. Pagputuan mo na kayo ninong, Kristiyanos, hindi. Ano yung sapat na? Kristiyanos man. Pero sa tungod na Kristiyanos, hindi. Hindi! Hindi! Kristiyanos, daradara lang narang Kristiyanos. Pero hindi Kristiyanos, kami Kristiyanos, palahubog. Tagway pagkasunod sa langit na palahubog, mga utod. Hindi. Amo, gusto nyo ang inyong bata, maupod ka mo sa diminas ka na langit. Gusto ka. Ipakita sa imong bata. Ikaw sulundan na klase ng binikanan. Kita
itugyan mo ang bata sa tubangan sa Ginoo, apil ang imong kaugalingon itugyan. Kung sa way pikag bata, so nagbakas ka mo yayaw. Kaliho. Isa'y pamuyayaw. Inatugyan mo. Hindi pag ipakita sa bata na kamo mag-awasawa, sige kamo kutunaway. Ang resulta sa panimalay na mapalaaway, ang kabataan nila palaaway na. Why not maayong resulta kaya? Kaya kita ang ginatanaw sa aton mga kabataan. Kung ikaw nagtugyan sa imong mga bata na tubangan sa Diyos, balikon ko, itugyan mo man ang imong kaugalingon itubangan sa Ginoo. Tudloan, pinaagi sa pulong sa Diyos ang Biblia. Nga maghatod sa bata nga sila magkinabuhi nga ano kani? Diyos mo. Respetad. Ano nga? Nagkarespeto. Bisan sino nga tao, inarespeto da. May nakita akong kabataan na. Si Claire, takot, magulang na. Pero palagsakan na lang aran ng tao, ay ko nga, Paul, Joy, walang ginaman. Hindi kanan sinaway ng natudlo mo. Ano naka-importante ang pagtudyan sa atong kabataan? Mismo sa atong kaugalingon. Sininaga ang paghimo naton sa dedikasyon nga ini para ning ano? Matudloan kita kung paano naton pagdala ang atong kabataan. May panahon na atong mga kabataan kas ni gagmay magbalatian. Di ba ta? Tambag ko sa inyo mga kasawa, hindi gid kamo magkadto sa manugluya. Kag nagwak doktor kaya nagpanulay mga utod. Ang kahanay pa. Yan nakyawa. May doktor kita nga kadtuan naka-eskwela. Hindi ba nga pulong-pulong lang. Dalawang bata mo dito, madisgrasya mo na. Tapos lang. Kagsumpak sa prinsipyo sa Diyos. Supak na siya. Si Ana mga kautoran, gindala niya niyang bata dito sa silo. Pagdayon, ano kinimo niya? Gintugyan. Namin nung pagkabulong, gintugyan ang bata sa atubangan sa Diyos. Kay kabalo ka mo, kung ikaw dinikanan, maminatudon sa Ginoo ang bata mo, may puruhan din ang maminatudon. Kung may arak ang sarawayo ng bata, ang baitak na ino, kung ako na ngayon. Pero kinahanglan sa gagmay pa, tunan din natin. Tunan natin nga ang tista magkaon, mga muyo tanay. Hindi kay pagkakita mo kanon, daw karbaw lang, harap lang diretso, ay git pasalamat sa Ginoo. Hindi gini. Panahon sa gabihon, tunan natin na atong bata mag-worship. Mga muyo at ubangan sa Diyos. Panahon sa agay pakita natin na kita nagkapangamuyo at ubangan sa Ginoo. Amo nang maphatag naton nga pananuglion sa atong bata nga hindi na makuha sa iban. Kwarta, abot na panahon, maubos kwarta mo. Hindi na matalon, mga utod. Ang importante nga ang bata magdako siya nga maminatudon at tubangan sa Diyos. Amo nang panundong sa aton nga mga ginikanan, kay ma'am, responsibilidad naton sa tubangan sa Diyos sa aton mga bata. Pagbalik sa Ginoo, hindi siya mamangkot pila ka hektarya ang tubo mo. Hindi siya mamangkot kung pila hektarya ang kabugawan mo. Hindi siya mamangkot kung pila hektarya ang prikanan mo. Hindi siya mamangkot kung pila hektarya kanyugan mo. Ang pamangkoton sa Ginoo, diin ang tanong gintugyan ko sa inyo. Diin ang mga kabataan. Kay ang ginikanan, responsibilidad nila ang matuto sa ilang mga kabataan. Kay way na singliwan kita nga mangga nga ihagtag ang Ginoo sa aton kundi ang aton mga kabataan. Pasalamat kita nga kita nakabata. Ang iban niya
Tag 50 na katuig, nag-asawahay, o ay pag-bata. Kaya ang bata, importante katama. No? Importante katama siya. Amoy na, sa inyo ta, sa inyo kalso. Hindi ka mo man nagdikta. Hinahanglan, ipakita niyo sa kabataan nga kamo maminatuto. Ipakita niyo sa mga kabataan nga kamo ay sige kaaway. Ipakita niyo sa inyong mga kabataan nga kamo minadlokod sa Ginoo. Pagdako nila, tila yung man Adventist school din ang mga kabataan, eskwelahan din. No? Hindi pwedeng pero giyahan sa pulong sa Diyos. Hindi pwedeng nagbata lang kamo, pagkatapos, hasta la sa elementarya, di ano ang kapusakan, ano ang mahimong wasta. Sa makaya natin, atong kabataan, ka-eskwelahon gid sila. Kaya amo nang manggad na mahatag naton sa atong kabataan. Pa-eskwelahon nga ginagiyahan sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Hindi ka malipay na imong bata, dako na, high school na, college na, makita nimo sa pulpito, nagahambal sa pulpito, nagakanta sa pulpito, kay amo ini diri ang pinaka-importante nga porsyon mga kauturan sa atong simbahan. Magamit mo. Makita nimo nga imong bata o ay ginayamuhat kay bangkay formal na klase ka bata. Makita nimo nga imong bata ginarespito sa society. Amo naton handong isip mga ginikang. Sa mga sponsors man, ay kayo natin sa maginikang. Sa ato ng mga sponsors, sabi ninyo, lahog-lahog lang mag-sponsor ka para lang may pare ka, may mare ka. It is a great responsibility na mahimo kang sponsors. Ang sponsors, anong meaning na sinagamit? Kabalo ka mo sa mga sponsors, ano ang responsibility ninyo? As sponsors, ikaw, kalang na. Why pa man? Ang sponsor is second areas. Ikaduha ka, kagilingan. Ginako mo nga ang katungdangan na mahimo kang sponsor, bisyo nga makita sang bata na ikaw ihimpluman na sponsor. Kung palangitan, nagatos-tos mo nga sponsor, hindi pa pakiataa ihada mo nga nagatos ka. Kaguha lang na kung gusto mo, ikaw lang. Hindi mo pagtagod-ako kay mga hata, hindi kay why si mama mo gatanaw? Si sponsor lang mayo. Kung sa inilunggo ka na, sponsor masyado kahasok. Kung sa Glisea ka, kung goal ng klase sponsor. Why niya, kinahimo ang iya responsibilidad, subong ninong o ninang. Hindi ko kasi kiniliyotin mo, hindi pa pakita si hagang mo. Wala na, simple mo. Kung pananglitan nga nakaagtog ni mo, nakabisita mo, ninong, ninang. Di, nakatigaan ka doon. Di ba, boy, ginuto mo. Muna, yata ka nga, nakapayos lang. Wala mo, kung klase sponsor. Hindi, gimayon klase sponsor. Ay mo na respeto ang imong ihatag. Kinahanglan respetuhon nato ang isang tao. No? Respetuhon siya. Amo na ang sponsor, no? Kung ano problema, hindi pagdugangi. Ewan sponsor ya, ako ihatag, no, pwede, nanay mo. Ako, dugangan pa kami. Nanay mo, di mo na nga tama na katwan. Nami pala na. Kung ikaw sponsor siya, siskilang ka pala tao. Tambakan mo sing mayo ang imong ihato, ang imong ihata. Bilang sponsor, amo nang responsibilidad ka sponsor mo God. Hindi na siya kay lahog-lahog lang kaya. Hindi kay lahog-lahog. Importante nga sa isa ka sponsor, siya man responsable isip sponsor sa mga bata. Okay? Is yun? Kagyo din na? Ha? Yan mo niya karoon pagpindikita, kalay masya. Din na kong isugat. Disgrasya. May masugat si Iban. Kinanglan narigit siya. Di mo man dapat alam na.
mga kuturan nga bilang ginikanan, isa ka dako nga responsibilidad naton ang pagpadako sa aton. Kinahanglan mo nato pagalingon sa po. Kitang ginikanan siya dumagsarawayon, ekspektar kami sa bata mo siya dumagsarawayon. No? Kung ipakita natin nga ihang example na sa mga bata. Kaya mga bata kaangay sila, tama kantik ang ilang utok sila. Dali lang kantik sila na makairog wala, makupyang nila sa aton nga hinulagan, sa aton nga mga hinagbalan. Ang bata amos na Ti, kung ikaw ang ginikanan, careless ka mo, sunod sa palimalay, mapintos nanay, o ikaw ang nanay, siya doon pa bumangira, chismusa, ergon lumaki ng bata. Una nga, pinanglan natin nga kita, maginabuhi, na ihangtig sampol sa atong bata. Kaya sa Biblia dire, makita natin ang mga ginikanan nga nahimong example ng ilang kabataan, nahimong nga maayong ang klases kabataan. Si Jacob, makita natin sa Biblia. Ang perfect na istorya ni Jacob sa mga kabataan niya, labi na sa kay Jose. Amo ang pagka-Diyos mo. Pagka-Diyos. Di, bisan din nag-adto si Jose, bisan pa naging baligya siya dito sa Egypt, abi ninyo, si Jose, why did magbiya sa gintudlo ni Jacob ngayang tatay. Si Jose, ang tanang ginatudlo si iyang tatay, ginabsorb ni Jose. No? Kung aton mabasa sa Biblia, si Jacob, why naging prioritize na tudloan ni Jose nga magsinabi si Jose, amo ni himuon mo para manggaranan ka diyan. Abi ninyo, ang pagkamanggranan, kung abot ni mo, abot garata na. Pero siya po, hindi. Ang itudlo ni Jacob, kaya Jose nga ikaw, kinahanglan ka na magmatinumanon sa Diyos. Kinahanglan nga ikaw mapakita na maayos ka. Ning iba na ipanagkat pati sa istorya ni Jose, paligya si Jose, kaya mauto. Pagpaligya kay Jose, gindala si Jose dito sa Egypto. Ginpaligya kay Potifar. Abi ninyo, pagpaligya kay Potifar, slave si Jose. Tamot sa ilang panimalay, inalangga niya ko. Pero pag-abot sa Egypt, slave si Jose. Ulipon, pero ay kat mabasa sa Biblia na nagreklamo si Jose. Kay kintudluan siyang patay. Para kay Jose, bahala anong matabo sa iya, pinanglan siya kung magmatinunganon sa Ginoo. Slave lang siya dito. Pero, nakita siyang amo nga sa kadugay, sa pilak ng mga binulan, si Jose nakita nga mamingatudun sa iyang amo. Kabalo ka mo, mga maminatudun kita sa Diyos, kung maminatudun man ta sa aton isig katawo. Kaya may nakita Ginoo in person, mapakita natin kita maminatudun sa aton Ginoo, kung maminatudun tas parehas ng tao. Si Jose siya ang pagkaminatudun, bisan isa kasintimo nga hindi para sa iyo, ay ginanyusi ginahilaptan. Kung ang pinakalang prinsipyo na niya, gintudlo na siya maginikan, hindi ka manghilabot sa imo. Pero kung ikaw ang ginikanan nga, pagkitag bata mo, paglingi-lingi mo, nagatungli-tungli ka na saging kay bata, minuunutod lang biton, di ba? Mangkot bata mo, titay, dabog tumatot ato. Kung namla bata mo, ipulsun mo lang, dinamit lang ha. Si Jose, maminatod doon. Sa iyang pagka maminatod doon, gin-promote sa siya mo. Kaya man sa Aljon, istoryahan ka lang eh. Gin-promote siyang amo. Halin sa pagka-slave, nahimo siyang General Manager. Ni Potifar. You see? General Manager. Hindi mo kakita panangitan, polis ka.
patrolman imong rangko. Pagkaligat kisa ka bulan, colonel ka, pwede ba na? Hindi ka pwede, maaging binangay sa, ano na, patrolman, sunod, nolen, anong ranking na? Tabo siguro, sunod, ha? Police officer. Hindi, may mga ranking na. Hasta kabot ka, colonel. Pero susi, nahimo ba? Slave siya, pero pagkatapos, nahimo siya nga, general manager. Pag general manager ni Jose, ano ay han sa panta ninyo? Ano sistema sa nabuhay ni Jose? Diin ay handa ko sweldo, kamanong kapas katubo kag general manager. Okay? Bot hambalon, dako sweldo ni Jose, general manager ka mo. Nginatugyan siya sa tanan, sa buwa, kag sa sunod, sa panimalay ni Paraon, kay Jose na trabaho tanan. Kaya dako sweldo na. Di ko may sweldo nga dako, ano lusot na? Dako sweldo, ano ko no? Damo kasi, kwarta. Kaya na-promote ka, kaya maminatulpon ka. Ano na nga, sa mga ginikanan, ano, may trabaho ka, masasagingan ka obra, buhata ang tanan nga maayo. Kaya man kung mag-improve ang imong amo, damo ka bonus, tinsyo siya mo nang natabo sa iya, tamo siya bonus, pero abin ninyo, sa kadaugan ni isang tao, may ara gid matabo nga mahisa sa imo. Okay? Kung ikaw mag-improve, damo maghisa kanimo. Si Jose, ginpaabiyan sa Yawa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Damo na siya sweldo. Botsing kanon, dako niya sweldo, makabakal sa siya nga gusto. Di kung bayo lang, makabakal sa siya namin ang bayo. Sa una, hindi, okay, general manager, makabakal sa sindamo, mabayo, kag mga gwapo kagit, at tublak mo sa isimaw. Kato ka mo dito mo kapili, ka mga bayo, na nabigid, no? Pili ka dito, inabalang may mga ang tawag ko sa kilit-kilit na, barong, i-budget ko, sa esmela para ako, sige ko, lantaw-lantaw ko. Wapo ba? Pag lantaw presyo, may mil sa iyo. Ay ako'y. Pero kung kay Jose to, as chicken feed lang to, di siyempre makabakal si Jose ka, nami nga bayo. Kung ang tao nakasuksok ka nami nga bayo, ano lusot na? Ano itsura na? Kung bayo, guwapa ka man, guwapo ka man, kahapon ngayon ako din ako ko. So, ay ko kilala. Kung ano, nag-subscribe na ko sa imo, ay, ko tama. Nagwapa ka dahil kasi ko, nagpariban ka na nga buhok. Ay, abaw, amok na. Igwapa gito, de. Kay Susi, amo sina. Kay tungod kay Susi, gwapo man. Nagsamot ka gwapo, tungod kay ang iyang mga bisti. Mga nami man. Pero abin ninyo, may mga pagsulay sila. Kay man siling pa siya pinambalan, mahirap maging ano? Maging gwapo. Kaya gwapo ko, no? Siling siya kakanta, nagalipag ulo na kay Lorna, Aife, sino itong isa? Kag si Aida. Tatlo kami ito, libag ulo. Kay gwapo mo! Kay si Jose, abinin nyo nung tabo, ang asawa kaya Agalon, kay Waimanda, nagpalanat-lanat ka mata na kay Jose. Agoy, dito kaya Agalon to, panpunta asuran ko na. Laraway ang sawa na ko. Siya itong gwapait, asawa ni gwapak ako. Di ba? Kung naka-uniform ka ba, asawa ka po. Gwapa. Siya itong kagwapa. Pero, nagasok-sok si Rosia itong bayo ka, parang palanat-lanat si Jose Blau. Hindi mga bayo, wala nga, ano nina, kita ko na. Ato mas kurakay, ba? Ato mas kurakay, abaw. Ang mga foreigner dito, ang ilang bayo, nag-Pilipina ba ang bayo, ang bravo tanda, taunot nga lang, ano na pag-una. Huwag mo tanangin na, talagaw-lagaw, subay-bay. Sunod, ang ilang mga pantida, distubangan, daw amula diyak lapat, abang gagawa, sa kilid katikbawan. Ay, abaw, siguro ano man kalibutan ka na natin, man. Di si Jose, ako sinay.
sitwasyon, naging palangat siya. Pero si Jose nagalaban? Wala! Nga kay halin ko sa balay mo. Gitulduan, kaiyang amo na maginikanan, ang kabataan samtang nagalako. Tudloan naton nga sila maayong mga bata. Ano sa yun? Ay, unawan ka nga din. Ay, awan ka din ko, akal ko ba? Dali anak. Amo na mga utod. Amo na mga ginikanan. Nga aton mga kabataan, tudloan din naton siyang labing maayo sa tanan. So, atong patindugon ang tanan diri. Una, ang may mga ang ginikanan. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.